Tahimik pero palaban. Tahimik pero madiskarte. Tahimik pero magaling. Tahimik pero matalino. Tahimik pero puno ng pangarap. Tahimik pero puno ng pag-asa. Tahimik pero puno ng karunungan. Tahimik pero puno ng tapang. Tahimik pero puno ng lakas ng loob. Ano ang kayang gawin ni Armstrong para makamit ang pangarap niyang buhay? Paano niya haharapin ang mga taong pilit siyang ibinababa at sinisiraan? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Galing sa middle class na pamilya si Armstrong. Bagamat madaming pagsubok, ay tunay na masaya ang pamilyang kinabibilangan ni Armstrong kasama ang kanyang mga magulang na parehas na government employees bago sila mag-retire at ang kanyang bunsong kapatid na babae na super cute at bibong-bibo pa. Dahil sa pagsisikap nilang mag-anak, ay naitaguyod nila na makapagtapos sa kursong medical technology si Armstrong at nais sana ng mga magulang niya na magtuloy ito sa kursong medisina. Subalit dahil sa sunod-sunod na pagkakaospital ng mga magulang niya ay nagkaroon sila ng matinding financial problem. Kaya imbis na magtuloy si Armstrong sa kursong medisina ay napagpasyahan na nito na magtrabaho na lang gamit ang kanyang kurso. Subalit dahil sa napakaliit ng sahod ni Armstrong sa ospital, ay napilitan siyang maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod. Kaya naman naisipan ni Armstrong na magtrabaho sa call center sa gabi at magturo ng Ingles sa mga Koreano at Chinese sa bakante niyang oras para mabayaran nila ang mga bill sa ospital at iba pa nilang mga utang dahil sa medical condition na mayroon ang kanyang mga magulang. Lalo pang bumigat noon ang responsibilidad ni Armstrong noong papasok na sa kolehiyo ang kanyang bunsong kapatid dahil wala nang kakayahan ang mga magulang nila na maghanap buhay pa. Kaya naman lalong nagsumikap sa Armstrong na itaguyod ang kanyang pamilya na mag-isa. Sa bawat ginagawa ni Armstrong ay kanyang ginagalingan. Bagamat hindi ito nakikipagkompetensya sa iba, ay sarili naman niya ang palagi niyang china-challenge para lalo siyang ganahan na magbanat ng buto araw-araw. Maliban sa pagiging empleyado sa call center at bilang English teacher, ay nag-o-online selling pa ang binata sa kanyang bakanting oras. Dahil sa pagsisikap at pangmalakasang diskarte ni Armstrong, ay unti-unti na nitong nabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Natustusan nito ang pagpapagamot ng kanyang mga magulang. Naitaguyod din niya ang pag-aaral sa kolehiyo ng kanyang bunsong kapatid na isa namang iskolar, kaya naging malaking kabawasan din ito sa pasanin ni Armstrong. Subalit habang yumayabong ang karera ni Armstrong, ay dumadami na rin ang naiinggit sa kanya sa kanilang opisina at maging sa kanyang paligid. Isa noon si Armstrong na malakas at isa sa pinaka-qualified para ma-promote bilang team leader. Ngunit dahil sa inggit ng mga kasamahan niya sa trabaho, ay pinagtulungan siya ng mga ito at ginawa ng mga iba't ibang issue na ikakasira niya, at ito ang naging dahilan para hindi ibigay sa kanya ang promotion kahit pa siya ang pinaka-qualified at pinakamagaling sa lahat. Dahil dito ay naisip ni Armstrong na mag-resign na sa call center dahil kanyang napagtanto na mayroon pa siyang mas higit na kakayahan maliban sa pagiging empleyado. Gamit ang kanyang ipon ay kumuha ng online course si Armstrong
para palawikin ang kanyang kaalaman sa isang bagay na alam niyang magbibigay sa kanya at sa kanyang pamilya ng maginhawa at masaganang buhay. Magmula noon ay madalas nang nananatili sa kanilang bahay si Armstrong kasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi naglaon ay nakapagpagawa na ng magandang tahanan si Armstrong para sa kanyang pamilya at sumunod naman ay nakabili na rin ito ng sarili nilang sasakyan. Dahil dito ay naging usap-usapan na si Armstrong sa kanilang lugar, lalo pa at halos hindi nila ito nakikitang lumalabas sa kanilang bahay. Madaming espekulasyon ang umalingaw-ngaw tungkol sa misteryosong trabaho ni Armstrong, kaya niya nagagawang makapagpundar di umano ng mga bagay na mamahalin. Tuwing may magtatanong kay Armstrong tungkol sa kanyang trabaho, ay sinasabi lang nito na nag-resign na siya at nakafocus siya sa pagbabantay sa kanyang mga magulang. Kahit mga kamag-anak nila ay nagpupunta sa kanilang bahay at pilit na inuusisa kung saan galing ang ikinabubuhay ni na Armstrong. Hindi namin alam, wala namang sinasabi ang anak naming si Armstrong. Basta sabi lang niya, siya na ang bahala sa lahat. Ito ang palaging sagot naman ng mga magulang ni Armstrong sa tuwing may magtatanong tungkol sa kanilang anak. Isang araw ay umattend sina Armstrong at kanyang pamilya sa birthday ng pinsan niya. Subalit laking gulat ni Armstrong noong lumapit siya sa dalawang tita niya para sana ay magmano at bumati. "Oy, hali kayo dito! Nandito na ang mayabang naming pamangkin!" Malakas na sigaw ng tita ni Armstrong na si Lukring. "Oo nga! Hoy Armstrong, hindi ka ba nahihiya? Kaya naman pala madami kang pera eh. Kasi suki ka pala ng mga beki sa parlor sa bayan." Pang-iinsulto pa ni Tita Milagring. "Anong pinagsasabi niyo sa anak ko?" Wika ng ama ni Armstrong na si Tatay Victor. "Hindi niyo ba alam ang trabaho ng anak ninyo, Insan Victor? Isang kahihiyan siya sa pamilya natin. Pinipilahan siya ng mga beki, kaya siya nagkakapera. Nakakadiri ang anak niyo." Panglalait muli ni Tita Lukring. "Sumusobra na kayo. Mali ang sinasabi niyo. Hindi ganyan ang trabaho ng anak namin." Lumuluhan ang wika ni Nanay Alice. "Nay, Tay, huwag na kayong sumagot. Huwag niyong sasabihin, okay? Ako nang bahala. Bumalik na kayo sa sasakyan. Jella, Bunso, pumasok na kayo sa sasakyan ni Nanay at Tatay. Ako na ang bahala dito, okay?" Kalmadong wika ni Armstrong sa kanyang mga magulang at kapatid. At sinunod na nga ng pamilya ni Armstrong ang sinabi nito na bumalik na sa kanilang sasakyan dahil may tiwala sila sa kanilang anak na kaya niya itong harapin. Alam din kasi nila na hindi sila pwedeng ma-stress dahil parehas silang mayroong high blood. "Oh, bakit aalis na kayo, Victor? Alice, bumalik kayo dito. Bakit? Nahihiya ba kayo sa ginagawa ng anak nyo?" Malakas pang sigaw ni Milagring at Lukring para lalo pang ipahiya ang pamangkin nila na si Armstrong sa harap ng mga bisita. "Oo nga Armstrong, kalat ka na sa buong bayan. Kaya naman pala di ka namin nakikitang lumalabas kasi sa dilim ka lang nagpapakita. Kaya pala lagi kang mabango pag pumupunta ako sa bahay nyo kasi katawan mo pala ang nilalako mo sa mga beki." Tumatawang wika ng pinsan ni Armstrong na si Pinang. "Oo, tama ka dyan. Itong si Armstrong gustong gusto ng mga beki sa parlor kasi maputi daw siya tsaka pogi. Eh ano naman kung pogi ka, kung madumi ka naman?" Pangmamata muli ni Milagring. Excuse me lang po ha. Saan nyo naman po nakuha yung balita na yan?"
Natatawang wika ni Armstrong. Oh, totoo naman ah. Lahat ng Becky sa bayan, customer mo. Malamang, kalat na kalat ka na dito no? Mataray na tugon ni Lukring. Ah, talaga po ba? Paano naman po nangyari yun? Hindi naman po ako nagpupunta ng bayan. At lalong-lalong hindi po ako nagpupunta sa parlor sa bayan. Dahil hindi po ako dyan nagpapagupit. Fake news po yung nabalitaan nyo mga tita. Nakangiting wika ni Armstrong. Bakit? Ikaw lang naman ang Armstrong dito ah. Tsaka, pinakita pa ng mga Becky yung picture mo sa Facebook mo. Ikaw nga yung sinasabi nilang pinipilahan nila sa parlor. Kadiri ka. Malakas muling wika ni Milagring para siguradong marinig ng lahat ang sinasabi niya para mapahiya pa lalo si Armstrong. Oo nga insan, huwag ka nang mag-deny. Akala ko pa naman malinis kang tao. Ikaw pa naman ang idol ko. Pero nung nalaman ko yung kababuyan mo, nakakasuka ka. Yak! Sunod muling wika ni Pinang. Ah, kaya pala wala kang girlfriend kasi Becky pala ang hanap mo. Tawang-tawang wika ni Lukring. O baka naman Becky ka Armstrong, kaya wala kang girlfriend. Humahagik-hik na wika din ni Milagring. Ayan nga sa sobrang puti niya, para na siyang babae. Mas mukha pa siyang babae kaysa sa atin. Ew! Inggit na wika naman ni Pinang. Sabay may halong ira pa ito dahil dehadong mas makinis at mas maayos ang itsura ng kanyang pinsan na si Armstrong kumpara sa kanilang lahat. Ah, talaga ba? Nakakatawa naman po kayo. Una sa lahat, wala po akong Facebook, kaya imposible po yung sinasabi nyo. Tsaka ang kitid naman po pala ng mga utak nyo. Pag walang girlfriend, bakla agad? Hindi ba pwedeng may ibang priorities lang po ako sa ngayon? Kapag maputi at makinis, bakla agad? Hindi ba pwedeng mahilig lang akong maligo at maglinis ng katawan? Hindi kagaya nyo na mukhang madungis at mukhang mabaho? Alam nyo po, Tita Milagring, Tita Lukring, dati po mataas ang respeto ko sa inyo. Pero ngayon po, wala na. Hindi po pala kayo karespe-respeto. Sa tanda nyong yan, puro kabastusan ang lumalabas sa bunganga nyo. Ano po ha? Ikaw naman, Ate Pinang, ikaw ang akala kong pinaka-close na pinsan ko. Nakakagulat lang na sa'yo nang gagaling yung mga ganyang salita. Pag may problema ka, sa bahay ka lumalapit. Pag wala kang maisaing, binibigyan ka namin ng free supply mo ng bigas at ulam. Wow! Ang gagaling nyo ha? Tahimik akong tao, pero hindi ako sinungaling. Tutal, bastusan na ang gusto ng mga taong to. Pwes, ibibigay ko ang gusto nila. Ako, sigurado akong malinis ang pagkatao ko. Sigurado akong hindi totoo ang mga pinagsasabi nyo sa akin. Kayo, sigurado ba kayong malilinis kayong mga tao? Ang trabaho ko ay napakalayo sa sinasabi nyong nagbebenta ako ng katawan ko sa mga Becky. Natatawa nga lang ako kasi kailangan nyo pang mag-aksaya ng oras para lang magplano at gumawa ng kwento para siraan ako. Ngayon, maglaro tayo. Pero ito, hindi fake news ha. Sa totoo lang tayo. Sino sa inyong tatlo, Lukring, Milagring at Pinang, ang kabit ng isang kapitan sa isang barangay na hindi kalayuan sa bayan? Maliban kay kapitan, yung isang tanod din ay katagpo mo pa sa tuwing sasapit ang alas 7 ng gabi sa likod ng lumang waiting shed. May amoy nga daw po kayo kaso pwede na rin daw pagtiyagahan.
Di ba, Tita Lukring? Oh, eto naman. Sino sa inyong tatlo ang pumipwesto sa abandonadong building sa tabi ng paradahan ng jeep tuwing bayaran ng tuition ng mga anak niya? At take note, hindi lang mga driver, kundi pati yung tindero ng fishball ginagamit ka. Di ba, Tita Milagring? Oh, wait, eto pa. Sino sa inyo ang ibinahay ng lalaking may pwesto sa palengke at ginagawang pampalipas oras at katinya kapag nag-aaway sila ng misis niya? At sino ang nagtitinda ng alak at nagpapainom sa harap ng tindahan niya at nagpapagalaw kapag natipuhan niya yung kainuman niya? Kapag wala sa bahay nila yung asawa at anak niya, sa loob mismo ng kwarto nila, ginagawa ang kanyang milagro. Di ba, Ate Pinang? Ngayon, sino sa atin ang madumi? Sana kasi, bago nyo ako gawan ng mga kasinungalingang kwento, ay sinigurado nyo sanang wala akong alam sa mga baho ninyo. Gusto nyo ng prueba? Antayin nyo. Pahiyaan pala ang gusto nyo, ha? I will give you what you want. Wait and see. Malakas ding wika ni Armstrong at umalis na ito sa birthday party na tumatawa habang naiwang tulala at hindi makaimik ang mga inggiterang sina Tita Lukring, Tita Milagring at Insan Pinang. Lalo pa at pinagbubulungan na sila ng mga tao sa kanilang paligid. Nagwala ang mga anak ni Milagring, Lukring at Pinang dahil sa matinding kahihiyan ng kanilang mga nanay. Sunod ay kinaladkad naman sila ng kanilang mga asawa paalis sa lugar na iyon dahil sinend pala ni Armstrong sa kanilang mga asawa ang mga pruweba na totoo ang kanyang mga sinabi. Hindi naglaon ay pinaalis na ng mga asawa nila sina Milagring, Lukring at Pinang sa kanilang mga bahay at itinakwil na rin sila ng kanilang mga anak. Naging miserable ang buhay ng mga mapanirang puri ng mga tita at pinsan ni Armstrong habang siya ay nagtuloy-tuloy naman ang swerte sa buhay niya hanggang sa makamit na niya ang mga pangarap niya para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay nakabili na ng house and lot si Armstrong sa isang exclusive subdivision na malayong-malayo sa kanilang lugar na puro mga tsismoso at tsismosa ang mga nakapaligid at tuluyan na silang lumipat ng tirahan para mamuhay ng masaya, payapa at tahimik. Mabilis namang naibenta ni Armstrong ang bahay na ipinagawa niya noon sa kanilang lugar. Lingid pala sa kaalaman ng lahat ay kaya umasenso sa buhay si Armstrong ay dahil sa mayroon siyang sariling kumpanya na mayroong kinalaman sa teknolohiya. At ito pala ay may kinalaman sa online course na kinuha noon ni Armstrong nung nag-resign siya sa call center. Dahil nga gamit lamang ang teknolohiya sa pagpapatakbo nito sa sarili niyang kumpanya, kaya hindi kailangan ni Armstrong na palaging lumalabas at umaalis sa kanilang bahay. Napag-usapan na pala ni Armstrong at ng kanyang pamilya na hindi nila ikukwento kahit na kanino ang tungkol sa kumpanya nito dahil kabisado nila ang ugali ng kanilang mga kapitbahay at mga kamag-anak na mahilig manira ng kapwa. Minabuti na lang manahimik at maging low-key lamang dahil alam nila na walang pupuntahan ang mga taong mayabang at mapagmalaki. Kapag tumutulong sila ay hindi nila ito pinagsasabi. Kapag nagdodonate sila sa mga nasalanta ng mga kalamidad ay hindi nila pinapasabi ang kanilang pangalan. Naniniwala si Armstrong na ang pagtulong ay hindi naman kailangang ipangalandakan pa sa iba para lang sumikat at pag-usapan sa social media. Minaliit ng marami si Armstrong dahil wala siyang mga post sa social media, kaya ang akala ng lahat
ay wala siyang narating sa buhay, kaya wala din siyang maipagmamalaki sa mundo ng social media. Palagi nila noong kinakantsawan at pinapalabas na binabae si Armstrong dahil wala siyang pinapakilalang girlfriend, habang halos lahat na ng mga pinsan niya ay mayroon ng mga asawa at anak. Subalit hindi nila alam na nagkaroon din ito ng mga girlfriend, ngunit hindi lang nag-work ang mga relationship na iyon dahil gusto ng mga naging girlfriend niya na ibigay lahat ni Armstrong ang lahat ng oras at atensyon niya sa kanila, at hindi maintindihan ng mga ex-girlfriend ni Armstrong na mayroon itong malaking responsibilidad sa kanyang buhay at pamilya. Kaya lagari ito palagi sa trabaho noong panahong iyon. Kaya naman minabuti na lang ni Armstrong na matapos ang kanyang breakup sa pinakahuling girlfriend niya ay hindi na muna ito makikipagrelasyon para makapag-focus ito sa pagkamit sa kanyang mga pangarap sa buhay. Labis-labis ang saya ni Tatay Victor, Nanay Alice at Jella dahil palagi din silang namamasyal at nagbabakasyon sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa kasama ang napakayaman na nilang anak na si Armstrong. At gaya pa din ng dati ay wala silang pinupost sa social media kahit pa madami silang mga kuhang mga larawan at mga video sa kanilang mga bakasyon. Nanatiling mapagkumbaba at simple sina Armstrong sa kabila ng lahat ng biyaya na mayroon ang kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon ay dumating na rin sa wakas ang babaeng nagpatibok muli sa puso ni Armstrong hanggang sa nagpasya na silang magpakasal at bumuo na rin ng sarili nilang pamilya. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!